Good morning mga ka-Loadmana partners. So dito na naman tayo sa panibagong actual demonstration kung paano nga ba gamitin si Loadmana version 4.8. So kung Android phone user ka, so just look for Play Store. Ayan. And then i-search mo lang dito sa ating search bar Loadmana. Dapat dikit lang po, no? Ayan. And kapag na-search mo na, ang lalabas po dyan is yung Loadmana version 3.5. So, tapos na po tayo dyan gamitin yan. So, dito na po tayo sa bago. Scroll down mo lang po, makikita nyo po yung Loadmana 4.8. Ayan. Tapos, click install. So, make sure na meron po tayong stable internet or data connection para hindi po tayo magkaroon ng problema in terms of downloading the application. So, mapapansin nyo po, ang liit lang po ng MB, 29.26. Ayan. Okay? Tapos, open po natin. Yun. In terms of gateway naman, kung ano yung network ng SIM card na inactivate sa inyo, retailer ka man, dealer ka man, or stockies, yun yung pipiliin mo. Ito naman is, kumbaga, pag unlimited text toll networks ka naman, walang problema kung anong network ang pipiliin mo. Ngayon, mapapansin nyo po, pag click mo nito, wala pang pangalan mo, no? Ngayon, ang gagawin mo, click mo lang yung sign in or log in. Tapos, kung old user ka or kahit na baguhan ka pa lang or newly activated ka pa lang, kailangan mo talagang mag-forgot password. Ayan. Para magkaroon ka ng dashboard account. Kung retailer ka, kailangan may forgot password. Pero pag dealer ka and alam mo naman yung account mo sa dashboard, na kapag sign in ka naman, ang gagawin mo na lang doon is ilalagin mo yung number, tapos yung password mo, and makakalagin ka talaga doon. So ngayon, ilalagay natin yung number natin, no? Ayan, for demonstration. Ayan, tapos click send. Ayan. Tapos, may darating po na OTP. Ayan, 6-digit code. Ayan. Make sure po na meron po signal po yung SIM card nyo po para ma-receive nyo po yung OTP. Ayan. Nag-text si Loadmana. Ang nakalagay po dito na confirmation, may nagtatangka mag-access ng member dashboard mo. Kung hindi ikaw to, huwag ibigay ang iyong OTP. Ayan. Upang hindi maging biktima ng scam. O diba? Upgraded na si Loadmana, no? Kaya matitestify mo talaga na legit siya kasi nga may mga ganyang klaseng confirmation na. Ayan, verify po natin. Ayan. Tapos, ilagay po natin yung password. Sabihin natin, pag once na naglalagay ko ng password, dapat ganito yung combination, no? Isang special character, kaya may nakalagay na at. Tapos, sa words naman, at least yung isang letter is capitalized. Tapos, may number siya. Ganun lang po. Ayan. Tapos, click change password. Yan. Tapos makakapag-login na po tayo, no? Ayan. Yan po. Pero hindi ka po dyan gagamit application na. Dashboard lang po yan. Balik po tayo sa sa application. Lagay po natin yung username natin or number natin. Ayan. Try po natin yung number muna, no? Tapos yung password. Ayan. So, pag nakalagin ka, ayan, mapapansin nyo po, no? Ilagin mo lang yon. Tapos, ayan, nakacheck na, nakalagay na yung pangalan ko. Tapos, pati yung KYC level ko, no? Ayan. Pag-click mo ng home, yan po, may kita nyo po mga features, no? Tapos, my profile. So, basic lang po yan, no? Ayan. Tapos, pati yung tutorials, meron din po tayong mga tutorials. Ayan. So, in the future, magkakaroon po dyan ng maraming tutorials, no? Ayan. And terms of conditions. So, nabawa kung hindi kayo aware sa terms and conditions, mas maganda basahin nyo po ito, no? And ayan, privacy policy, ayan, and company profile, ayan, pwede kayo magbasa dyan. Mission and vision ng company, yung mga katay-ups nya, ayan, many more. Ito naman, sa bottom part naman, no? Ito, status. Ayan, so sa may mga concerns dyan about sa may maintenance ba si Loadmana? Bakit hindi makapag-load sa TM, sa Globe? Bakit hindi makapag-load wallet sa traditional? Problema ba yung Smart? Bakit delayed yung
confirmation, ganyan, ganito, bakit hindi maka-open ang dashboard. Ayan, click nyo lang po yung status, and may kita nyo po rito, ang nakalagay po rito ngayon is, all services are online. Ibig sabihin, wala pong problema. Okay? Kung delayed mo yung confirmation ng ano mo, mag-change gateway ka. Mamaya pag-usapan natin, no? Ito, central server, bills payment, operational. Tapos, scroll down mo lang, may kita mo dyan yung mga report. Ayan. So, June 18, walang incidents. Wala ring incidents sa 17. Wala. Ang pinaka-last updated, wala. Previous incidents. Ayan, ito lang, oh. June 5, traditional loading. Hindi tayo makapag-load wallet sa mga traditional smart retailers. Pero, naayos din naman. Ayan. Ayan, may mga ano siya. Ngayon, para updated ka sa status, pwede na pong ilagay dyan yung email account nyo, no? Ayan. Ayan. Tapos, pag nalagay nyo na yung email account nyo, subscribe nyo lang po. Para lagi po tayong updated. Updated sa mga updates ni Lumana. Sa Gmail account yan, mag-i-email yan sa inyo. Ayan, nakalagay po dyan is subscribe to status updates. Kaya makapansin nyo po rito, oh, sa Gmail. Sa Gmail po, ha. Ayan po, search nyo lang po rito, load mana status. Ayan, mag-i-email po sila lagi sa inyo kung ano yung mga problema. Oh my God! Halimbawa, katulad nito, June 6. All services are back up. O, diba? Power. June 3. At there are new updates. E-loading. O, may problema sa traditional loading offline. Ayan. Automatic mag-update na. Ayan. Or, pwede rin po tayo ito, no? Para lagi pa tayong updated talaga, no? Support. Ayan. Pag-click mo ng LM Messenger page, mariredirect ka po sa customer service. So, ito si customer service po, pwede po tayo dyan magtanong from 8 a.m. up to 8 p.m. Kahit anong concern, refund man yan, request, cash in request, or any concerns, pwede po tayo dyan magtanong. Ayan. Unahin natin yung load. Ayan, click load. Ayan, so mapansin nyo po rito sa ating pag click mo yung load, may kita na muna lahat ng networks, no? Smart, Globe, Sun, ayan. Pinating talk and text. O, talk and text na lang. Ngayon, ilalagay mo pa lang yung number niya. Ayan. Tapos, click next. Ayan. So, may kita nyo po lahat ng mga combos dyan. Diba? And tapos, indicated na rin po yung description niya kung ilang days siya mag-expire, kung ano yung benefits niya, andyan na rin po. So, try po natin yung offline muna, no? Kasi si Load Mana po kasi, pwede po siyang offline, pwede rin pong online. What? Kung gusto niyo po offline, kung wala po kayong wifi sa bahay or wala po kayong pang data, so kailangan po ng personal load para makapag-transact kasi nga all network transaction po tayo. So halimbawa, testing natin yung 5 pesos. Ngayon, click submit. Ayan. Ayan, click submit. Okay. Approximately po, pag maglo-load po kay Load Mana, papasok po yung confirmation po ayan, mga 5 to 8 seconds. Mapansin nyo po, no, TNT load. Ibig sabihin, legit po na company si Load Mana. Kasi bakit po? Sino ba naman yung big time company magtitiwala sa scam na kumpanya, di ba? Yeah, boy. Ngayon, try naman natin yung online loading naman, Load Mana, no? Ayan. So, sa online loading naman, kailangan mo lang po i-click itong off. Dapat nakatagel siya na mag-on. Ayan, dapat naka-on siya, no? Tapos, click mo lang, no? Then, click TNT. Lagay mo yung number ni customer pa rin. Lagay po natin dyan, regular 15. Ayan, kung gaano kabilis yung loading kapag online naman, no? 1, 2, 3. Ayan, ang bilis ng loading, no? Imagine nyo po, sa tayo makakahanap ng ganito kabilis na loading. So, ganun lang po, no? Ayan. Pag-click mo ng TNT, ayan. So, nag-try ulit tayo, no? Regular 5 pesos for the second time around. Pag-click ng submit, nakalagay po dyan, no? This is duplicate transaction. If you want to repeat transaction, please check repeat transaction or try again after 60 minutes. O, di ba? Ibig sabihin, naludan mo na si customer ng regular 5. So, hindi mo na siya pwede maludan for the second time around. So, para iwas sa mga nagtitake advantage, mga sinabing hindi pa pumasok yung load niya,
or hindi pa siya na-loadan. Yan. So, kung gusto niyo po siya loadan ulit, halimbawa, sabihin nating intentional talaga na gusto niyo magpa-load ulit kasi nanakawan siya ng load. So, click mo lang yung repeat, tapos click submit. Yan. Tapos, transaction successful na. Ayan. Yan. So, ganun lang po, no? Pang tips, no? Ito. Click natin yung TM. Tapos, may nakita kayong icon, no? Na parang search contacts. I-click mo lang po yan. Pwede po natin i-search yung contact number ng customer or kakilala natin na luludan po natin. Halimbawa, sabi natin si Abu Dudoy. Ayan. So, ayan, no? Tapos, i-click lang po natin yan, ng number niya. Ayan. Tapos, mapapansin nyo po na nagkukulay gray yung next instead na kulay red. Ang gagawin po natin dyan, lagyan nyo po ng 0. Tapos, i-X nyo lang para makaproceed po tayo. Ayan. Tapos, click next. Yan. Tapos, pwede na po natin siyang loadan kung ano yung promos na gusto po natin i-load sa kanya. Ayan. So, sa kanya, try lang po natin yung 10 lang muna, no? Yan. Tapos, save to favorites din natin, no? Si Abu Dudoy. Yan. Tapos, submit. Yan. Pag naka-open yung wifi, automatic, online po siya mag-loading. Ayan. Pero pag offline, so automatic true write message po siya maglo-loading. Ganun lang po. Ayan. So, dagdag tips pa, no? Halimbawa, sabihin natin, gusto natin hanapin yung list for the regular customers na niluludan po natin. Click lang po natin itong favorites list. Show all mo lang. Tapos, halimbawa, si Abu Dudoy yung mapapaload, i-click mo na yung si Abu Dudoy. Tapos, click mo na yung regular 10. Ayan. Tapos, send mo lang. Ayan. So, may kita mo yung confirmation, no? Ayan. So, minsan, may mga certain times na may mga customers tayo na minsan nagsasabi na hindi pa raw pumasok yung load, no? Or, halimbawa, kung di tayo sure na meron talagang load na pumasok sa customer natin pero nagbawas sa account natin. So, i-check mo lang po ito, no? So, make sure po, dito sa TXN number, before po yung number 2, meron po dyan nakalagay na letter U. Ibig sabihin po is unprocessed po yan. Yan. So, ang ginagawa po natin dyan, i-copy lang po natin. Tapos, punta po tayo sa support. Ayan. Tapos, click technical concern. Yan. Tapos, i-paste lang po natin. Para mapacheck kay load man na customer service kung may pumasok ba talagang regular 10 or nagkaroon ng glitch ang system. Tapos, click mo lang. Ito po is, kapag technical concern, make sure na meron po tayong unlimited text para at least makapag-transact po tayo. Kasi nga, yung service dito sa offline, kapag mag-customer service tayo is approximately from 5 a.m. up to 10 p.m. Ayan po sila. Diyan po sila na oras na yan, active. Ayan. So, send lang po natin, no? Kung halimbawa, wala po tayong pang text, so ito yung gawin natin, no? Support. Tapos, punta po tayo sa LMCS Messenger page. Ayan. Tapos, kung meron tayong mga concerns, any concerns regarding technical, mga transactions, mga maintenance, pwede po nating itanong dyan. Minsan, nag-auto-reply yan kasi meron silang default reply. I-double send lang po natin. Yan. Tapos, paste. Ayan. Magpa-check po ako. Thanks po, CS. So, ngayon po, pero pag may mga concern po tayo kay CS, make sure na magalang lang po tayo, may respeto, wag po tayo masyadong tipong parang ugaling demanding na halos awayin na lang yung customer service kasi the more po na inaaway po sila, the more po na matagal pong asikasuhin yung request po natin or concern natin. Ayan. Or isa pang way para matrace mo kaagad kung pumasok yung load, ito lang, no? Dahil sa innovated na po si Loadmana, parang style Gcash na rin, no? Click natin yung transactions. Ayan. Tapos, i-refresh lang po natin. Ayan. Tapos, may kita na po natin dyan yung mga transaction. Sabi natin yung last transaction mo, ang pinaka-present kong transaction is 12:07 p.m. So, i-click ko yan. Nakalagay po dyan, completed. Ngayon, to verify kung ito ba yung transaction na trinansak ko kaninang alas 12. So, i-hold ko lang tong reference number. Copy ko lang. Tapos, punta po ako sa inbox ko po. Yan. Tapos, search bar lang po. Search bar. Tapos, paste. Ayan. Tapos, click mo lang. Nakalagay po dyan, no? 12:08 p.m. Ibig sabihin, pumasok na po yung load sa customer po. Valid po yung
transaction. Wow. Ayan. Kung hindi naman po yung reference number, pwede po nating ilagay yung number mismo ni customer. Ayan. Para ma-verify kung ano ba yung last na transaction niya sa'yo. Ayan. Nakalagay po is today, 12:08 PM. Same pa rin po. Ganun lang po yung pagtitrace, no? Madali lang po. Pwede na! Po gamitin po yung customer service, pati yung transaction. Ayan, always refresh lang po, no, para at least lagi po tayong updated. Ayan, so wala nang takas. Tapos, ito pa, no? Dito naman tayo sa Signal. Signal naman, ang kailangan mo lang gawin dito is make sure na tanungin mo lang yung customer mo kung ano ba yung papaload niya, kung satellite ba, kung ano yung box niya, kung satellite ba or signal ba. Okay, para at least aware din po tayo, no? And tatanungin po natin kung SD or HD. Kasi magkaiba po sila eh. SD stands for standard definition and HD naman is for high definition. Ayan, so ngayon po dapat tanungin po natin si customer kung SD or HD yung box po nila. Okay, para hindi po tayo magkaroon ng problema and maging compatible po kung ano man yung promo na ipapaload po nila. Ayan. So, one time lang po yan. No? Once na nalagay po dyan, halimbawa, sabi nating nagpa-load ng 175, ilalagay lang po dyan yung number ni customer. Ito, di ko lang i-click ha kasi baka mag-loading siya diretso, no? So, ngayon, minsan, may mga certain times na nating, ang kailangan kasi dito ni Loadmana is 8 digits number lang. Ang ginawa po natin is, tinype lang po natin to, Signal SC, Signal space SC space 021846282225. Ayan. Tapos, pagka send mo sa 5353, ayan, sa 5353, make sure po na meron po tayong regular 1 peso para makapag-transact tayo for conversion. Tapos, bibigyan po tayo ng account number. Ang account number dito is itong 480. Yan. Yan po yung account number na loloadan po natin sa Signal. Ayan. Tapos, isend lang po natin yan. Ganun lang po. Tapos direct na yan. Di na kailangan pa lang 2 steps pa. Same lang din sa sa satellite. Kapag satellite po, imbes na signal po yung ilagay po natin, ay nilagay po natin dyan, satellite space SC space account number ng customer mo na more than 8 digits number. Tapos kung ano yung reference niya, kung ano yung confirmation niya, yun yung gagamitin nating reference. Yan. Itong account number. Ito yung account number na luludan po natin. Ganun na po kasimple. Okay. Itong PLDT, wala na to masyado eh. Kasi, nasa bills payment na po siya, no? Yan. Sa Meralco prepaid naman, mostly, mga taga Metro Manila yung gumagamit nito eh. Yan. More on prepaid lang, no? Ayan. Load lang po yung binabayad nila. Ayan. Tapos, sa Viva Max naman, para siyang style Netflix. Ayan. Pero, pang Pilipino lang po yung mga pelikula po dyan. Ayan. So, purong Pinoy. Ayan. So, tapos Konsulta MD naman, ito may mga subscription naman siya para yan sa mga online check-ups, no? Or online interview kung ano nararamdaman mo. Ayan. So, di ba gumagamit talaga yan? Itong G Pinoy and GSAT, pipili po kayo dyan, no? G Pinoy 99. Ayan. So, ngayon, ano po yung palatandaan? Paano masabing G Pinoy or GSAT yung box ng customer mo? Okay? Kasi may mga customer talaga na kahit tanungin natin about sa GSAT or G Pinoy, wala talaga exact. Minsan confused sila kung anong sasabihin, kung G Pinoy ba or GSAT, okay? Paano masabi? So ngayon po, ito yung palatandaan, no? Ayan. Ang G Pinoy 99 po, nagsisimula po yung account number niya sa 77405370. Kulay green ang box and fixed na siya na 99 talaga yung promo niya. So wala namang iba eh. G Pinoy 99 lang talaga, no? GSAT naman, nagsisimula siya sa 77405371. Ano pinagkaiba? Dito sa kay G Pinoy 370, kay GSAT naman 371. Or pwede ring 025 yung start or pwede ring 018 ang start ng account number niya. Tapos meron din siyang standard loading na 200, 300 or 500. Ayan. Ganun lang po yung palatandaan sa GSAT and G Pinoy. Tapos dito po, meron po tayong 2 steps, no? Huwag nyo po rito ilalagay yung account number ni customer, no? Ang lalagay po rito is yung contact number nyo mismo na makaka-receive ng pins. Okay, katulad nito. Ito yung confirmation galing kay Loadmana. Yan, 1/2, GSAT 200 pins sold. So, ito po yung kailangan po nating pins. Ayan.
ito yung ma-receive nating pins. Actually, ang purpose lang talaga ni Loadmana is magbenta ng pins. Sa atin po, is-service na lang po natin yung pagre-register sa account number ng customer natin. Pero ang pinaka-obligasyon lang talaga ng Loadmana is magbigay lang ng pins. And dapat si customer yung magre-register na mismo sa box nila. Okay? So, ganun po. Pangalawa, ayan, so magsasend po si Loadmana ng steps. So, nakalagay po dyan, pag GSAT po yung customer po natin, ilagay po natin dyan, GSAT space, ayan, so ang box number muna, tapos space, yung pins. Tapos, isasend po sa mga gateways, ayan, may sa Smart, may sa Globe, may sa Sun. So, ang ginagawa ko naman, pag nasa second step na tayo, i-search mo lang dyan yung GSAT. Tapos, may nakalagay po dyan, GSAT Global Satellite. Ayan, tapos automatic, ilagay mo lang dyan yung box number, space, tapos yung pins. Tapos automatic na yan mag-subscribe. Pero may mga certain times na maintenance din sila or minsan walang operator. Di katulad nito, tingnan mo. Ayan, kapag ganito yung na-receive mong confirmation, ibig sabihin, successful na po yung paglo-load. Ayan, kung gusto mo talaga na i-check yung GSAT, i-type mo lang dito, GSAT. GSAT lang po, no? Tapos lalabas na po to. Search mo GSAT. Ayan. Tapos i-click mo na itong pinakataas na to para maka-redirect tayo sa website ni GSAT. Ayan. O, dyan nyo po isi-search yung subscription ng account po ninyo or account number ng customer nyo. O, may web loading portal. Ayan. Web loading. Tapos check nyo po yung GSAT subscription. Ayan. Check GPNoy subscription. Halimbawa, kung gusto niyo po siyang i-register online, yung registration talaga, ilalagay nyo lang dyan yung box number tapos yung pin ni customer. Ganun lang po. So, ito naman ang mga game club, Steam, Garena, para yan sa mga mahilig mag-Dota. Ayan. Basta mga laro, iba't ibang klase mga laro. Mga Crossfire. Actually, yung makaka-relate nito is yung mga millennials talaga. No? Ayan, game club, Steam, Garena. Ayan, pero yung commonly talaga na sikat dito or commonly na ginagamit dito is yung GPNoy tapos Signal. Ayan, yan po yung mabenta sa masa. Wow naman! Wow! Wow! Ayan, tapos itong last natin na pag-usapan is yung messenger loading, no? Ayan. Pag clinic mo yung messenger loading, automatically ito yung lalabas. Pwede ka pa mag-transact through Messenger. Ayan. So, pag clinic mo yung i-load menu, ayan. So, Smart, Sun, Globe, PLDT, Signal. Ayan. Sabihin natin, ito na lang. Talk and text. Ayan. So, ngayon, in terms of pag-register naman, ano ba, first time ka mag-set up ng messenger loading, meron din tayong tutorial paano mag-set up ng messenger loading. Wow! Pinakita ko lang sa inyo yung mga features dito sa loading category. Ayan. Ayan, kasi ito lang naman yung basic para sa mga, lalo na sa mga retailers, no, na focus lang is loading. Ito yung features na pinagpupukusan lang nila. The rest, ito mga features na to, bills payment, cash out, wala dyan. Loading lang talaga yung focus ng mga retailers. Ayan. Pero kung dealer ka, pwede mo pa rin i-work out yung loading, no? And at least, pwede mo i-work out yung loading, pwede mo rin i-work out yung iba kung alin yung mas mabenta sa'yo, yung retailer activation, cash in, cash out, o all-in-one. Ayan. Yun, so dyan lang po muna po nagtatapos ang ating tutorial for today. Ayan, so for more info, pwede po nating tanungin yung taong share sa'yo ng video na to. Or pwede po tayong pumunta sa Loadmana version 4.8 application. Ayan, tapos kindly click lang po yung upper left side, yung tatlong dash, and just click official links. Ayan, so yan po yung mga official links po natin, no? Ayan. Para kung may mga concern po tayo, at least alam po natin kung sino po yung mga authorized personnel na dapat po natin i-contact kung sakaling hindi po available yung sponsor po natin or mentor natin. Ayan. So, once again, I'm Coach Kenshin po. Hopefully na nakatulong po sa inyo yung tutorial na to. Have a great day and God bless everyone, mga ka-partners.